Magandang araw, Ma'am Jam. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Ken Cabalejos, ang presenter mula sa pangatlong pangkat. Bago po tayo magpatuloy sa ating aralin, hayaan niyo muna akong basahin ang layunin sa pagkatuto. Pagtapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang: una, may paliwanag ang kahulugan at pagkakaiba ng tuwirang sipi, buod at hawig. Pangalawa, makapagbibigay ng mga halimbawa ng bawat uri ng tala batay sa isang binigay na teksto. At ang pangatlo, magamit ng wasto ang tuwirang sipi, buod at hawig sa pagsulat ng sariling gawa o pananaliksik. Ngayon, tayo na tumungo sa ating unang tatalakayin ngayong araw. Handa na bang makinig? Kung handa na, tara na! Direktang sipi o direct quote. Sabi dito, ang tala ay eksaktong kopya mula sa isang sanggunian, gumagamit ng panipi sa simula at dulo ng sinipi. Mahalaga rin na itala ang pinagkunan at pahina kung saan ito matatagpuan. Sa ibang salita, ang direktang sipi ay tumutukoy sa eksaktong pangungusap o pahayag na iyong kinuha mula sa isang pinagmulan, tulad ng libro, artikulo, panayam, dokumento, at iba pa, na hindi binabago ang salita ng orihinal na may akda. Saan nga ba ito madalas ginagamit? Ginagamit po ito upang patunayan, suportahan, o bigyang diin ang isang ideya, pahayag, o linya sa iyong sulatin. Lalong-lalo na po sa mga pananaliksik, sanaysay, talumpati, o artikulo. Ito po, mga halimbawa ng direktang sipi. Ayon kay Dr. Rizal, ang edukasyon ay susi sa pag-unlad ng isang tao at buong bansa. Dito sa pahayag na to, makikita natin kung saan ito nanggaling at makikita rin dito ang sipi na ginamit upang ibuod ang tala na kinuha. Pangalawang halimbawa, ang pagtatanim ay isang gawaing nagbibigay buhay at nagpapaganda ng kapaligiran. Dito, makita natin ang pahayag na ginamitan ng panipi. Ngayon, tayo na at tumungo sa ating pangalawang aralin. Buod o summary o synopsis. Ayon dito, ito raw ay pinaikling bersyon ng isang mas mahabang teksto na naglalaman pinakamahalagang kaisipan ng orihinal. At sabi pa rito, ito raw ay ang pagkuha sa pinakamahalagang ideya ng isang talata o akda gamit ang sariling salita. Tinatawag din itong synopsis. Sa madaling sabi, ito ay pinaikli at ginawang mas komprehensibo dahil ito ay naglalaman ng mga mahalagang impormasyon, ideya, o mga kaisipan mula sa isang mahaba o naunang akda. Saan nga ba ito madalas ginagamit? Ginagamit ito upang bigyang linaw o unawa ang mga mambabasa. Ginagamit din ang buod sa mga essay, palabas, research paper, at iba pa. Ngayon, tayo na tumungo sa ating huli o pangatlong aralin, hawig o paraphrasing. Sabi rito, ito ay ang pagpapahayag muli ng mga ideya ng may akda gamit ang sariling salita at mas simpleng pananalita, habang nanatiling tapat sa orihinal na kahulugan. So, sa madaling salita, ito ay ang pagkuha mo ng pahayag mula sa isang sanggunian o source nang hindi nababago ang orihinal na teksto o pahayag nito. Dagdag pa rito, sa iyong sariling salita o estilo mo ito gagawin. Ngunit mahalaga na hindi dapat baguhin ang orihinal na kahulugan nito. Ngayon, saan nga ba natin may kita o magagamit? May kita natin ito sa mga research paper. Kung gusto may paliwanag ang ideya ng isang author, gamit ang sariling way mo o estilo mo ng pagsasalita. Magagamit din natin ito sa mga reporting, presentation, at iba pang mga larangan. Ang mga halimbawa nito, ayon kay Dr. Rizal, ang pagkakaroon ng edukasyon ay nagbibigay daan sa pag-angat ng tao at sa proseso ng bansa. Pangalawang halimbawa, sa pamamagitan ng pagtatanim,
tayo ay dumilikha ng mas magandang mundo para sa ating sarili sa susunod na henerasyon. Bago magwakas ang ating aralin, atin munang talakayin ang buod ng ating talakayan. Tandaan, ang tuwirang sipi ay direktang pagkuha ng idea mula sa isang sanggunian gamit ang paniti. Ang buod naman ay pinaikling bersyon ng isang teksto na naglalaman ng mahalagang impormasyon, ideya o kaisipan. At sa panghuli, ang hawig ay muling pagpapahayag ng ideya gamit ang sariling pananalita o estilo. At ito na ang wakas ng ating aralin. Sana marami kayong natutunan mula sa aming inahandang aralin ngayong araw. Muli, ako si Kian Tiabadejos mula sa Pangkat 3. Ingat at paalam!